Pagkasundoan nga ng apat na magkakapatid na pumunta sa isang international art gallery kung saan ay imbitado silang lahat. Eh, hindi ba paintings ni Papa ang lahat ng to? Nauutal na tanong ni Dante sa mga kapatid na agad namang lumapit sa tabi niya. Oo, kay Papa ngang paintings na to. Wika naman ni Fernando na natatandaan pa ang bawat paintings na nasa harapan nila. Ramon V. Alvarez, 50 million pesos? 50 million ang halaga ng isang paintings ni Papa? Nauutal na wika naman ni Sabrina. Good day everyone! Napatingin silang lahat sa isang lalaki na nagsalita at mas lalo pang nalaglag ang kanilang mga panga nang makita ang taong iyon ay walang iba kundi si Arkanghel. Ang binatang tumulong sa kanilang amang si Ramon noong nabubuhay pa ito sa mga panahon na inabandona nila ang kanilang sariling ama. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Banggit ni Pablo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang mga magulang ay laging handang gawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Kaya nila magsakripisyo o kahit ibuwis ang kanilang mga buhay para lang maibigay ang maayos na kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Lalo na sa kanilang mga anak. Minsan, nakakaya nila na tiisin ang labis na lungkot at pangungulila sa tuwing nasa malayong bansa o lugar sila para lang maghanap buhay para sa pamilya. Lalo na para sa kinabukasan ng mga anak. Minsan naman ay nagagawa nila na hindi na kumain para lang maibigay sa anak at sila nang kumain nun dahil ang makitang busog ang mga anak, pakiramdam nila, busog na rin sila. Marami silang mga sakripisyo na kahit kailan ay hindi mapapantayan. Ngunit, ano nga ba ang kayang gawin ng mga anak para sa kanilang mga magulang? Ano nga ba ang kaya nilang isakripisyo para sa kanilang kapakanan? Ang sabi ng ibang tao, hindi naman responsibilidad ng mga anak ang kanilang mga magulang. Sa ilang punto, tama rin naman ang ganitong pananaw. Tunay na hindi obligasyon ng mga anak ang alagaan ng kanilang mga magulang. Ngunit may anak nga bang kayang tiisin ng kanilang mga magulang? Lalo na sa mga oras ng paghihirap? May mga anak nga bang hindi malang makaramdam ng awa para sa mga taong nagbigay buhay at nag-alaga sa kanila sa mundong ito? Dahil ang mga magulang ay hindi kayang tiisin ang kanilang mga anak. Hindi nila kayang makita silang nahihirapan. Kaya kahit pa ang kapalit nito ay ang kanilang sariling kaligayahan, handa silang gawin ang lahat para sa mga anak. Ang sakripisyo ng mga magulang ay isang walang kapantay. Sa kanilang mga mata, ang kasiyahan at tagumpay ng kanilang mga anak ang tanging pinakamahalaga. Kahit na nangangahulugan nito ng paglimot sa kanilang sariling pangarap at kagustuhan. Ngunit hanggang saan nga ba dapat umabot ang sakripisyo ng isang ama o ina? Dapat ba na hanggang sa kanilang pagtanda, kung saan hindi na nila kaya magtrabaho o hanap buhay ay kailangan pa rin silang magsakripisyo kahit na ang mga anak nila ay kaya naman ang buhayin ng kanilang sarili? O di naman kaya ay tulungan ng mga magulang nila? Si Ramon Alvarez, 85 taong gulang, ay isang napakabuting ama. Isang ama na ginagawa ang lahat para sa kanyang 4 na mga anak. Isang ama na pinasok ang lahat ng trabaho para lang mabigyan ng maayos na buhay ang mga anak at makapagtapos sa pag-aaral ang mga anak at magkaroon din sila ng mas maayos na buhay. Marami siyang mga pangarap, pero ang lahat ng yon ay sinasantabi niya para lang sa 4 na anak. Ang pangako nila ng kanyang asawa na si Rosa noon ay gagawin nila ang lahat para sa kanilang mga anak. Napagtagumpayan nga nilang gawin yon, ngunit ngayon na hindi niya na kayang maghanap buhay, bakit ni isa sa mga anak niya ay wala man lang may nais na lumapit sa kanya at wala man lang may balak na kupkupin siya? Bakit mag-isa na lang siya?
Bakit ayaw na sa kanya ng mga anak niya? Sa totoo lang, hindi niya naman hinihiling na bigyan siya ng kahit na anong material na bagay ng mga anak niya. Hindi niya rin hinihiling na alagaan siya ng mga ito. Ang gusto niya lang naman sana ay maramdaman niya man lang kahit papaano ang pagmamahal at respeto nila sa kanya. Dahil gusto niya na sa mga nalalabing araw niya sa mundo, makasama niya man lang ang mga anak niyang handa niyang pagbuwisan ng kanyang buhay. Hindi naman pwede na dito tumira sa amin si Papa. Alam niyo naman na makukulit ang mga anak namin dahil malaki na rin. Lagi rin kaming busy ng asawa ko sa negosyo namin. Kung dito pa siya sa akin titira, paano pa kami makakapagtrabaho kung kailangan ay lagi kaming nakabantay sa kanya? Pahisteryong buliyaw pa ni Pablo sa mga kapatid. Ako naman nakaka-promote ko lang. Ayoko namang ma-disappoint ang boss ko pag nawala na ako ng focus sa trabaho. Lalo na kung madalas akong absent dahil lang sa kailangan kong alagaan si Papa. Saka alam niyo naman ang ugali ng asawa at mga anak ko. Kasama pa namin sa isang bahay ang biyanan ko. Hindi sila magkakasundo kung doon siya sa amin. Sabat naman ni Fernando, nakitang-kita na sa itsura ang labis na ines sa pag-aakala na siya ang dapat na kumupkop sa kanilang ama na matanda na. Mas lalong hindi naman sa amin pwede. Bagong kasal lang kami ni Fidel at nagsisimula pa lang kami ng pamilya namin. Gusto ko na makapag-focus muna sa aming dalawa at sa buhay na gusto namin. Ayoko ng ibang alagain Sabi naman ni Sabrina, ang pangatlo sa magkakapatid. Hindi ko rin pwedeng alagaan si Papa. Sa susunod na buwan ay babalik na ako para magtrabaho sa ibang bansa. Nandito lang naman ako para magbakasyon at magliwaliw. Nakaka-stress kaya ang sobrang trabaho ko bilang nurse sa ibang bansa. Kaya pakiusap, huwag niyo nang dagdagan ng stress ko. Wika naman ang bunsong si Dante. Seryosong pinag-uusapan ng apat na magkakapatid kung sino ba ang dapat na mag-alaga sa kanilang ama na matanda na at naka-wheelchair. Isang buwan na rin ang lumipas mula nang pumanaw ang kanilang ina kaya't hindi na maaaring mag-isa ang kanilang amang si Ramon sa bahay. Higit pa rito, napagkasundoan na rin ng apat na ibenta na ang bahay ng kanilang magulang upang kahit papaano ay makinabang sila mula rito. Anong gagawin natin ngayon? Kung ni isa sa ating apat wala man lang may gustong patirahin si Papa sa bahay natin at wala ring may gustong alagaan siya. Tanong ni Pablo sa mga kapatid. Bakit ba naman kasi ayaw mong alagaan na lang si Papa? Kung sino sana ang pinakamayaman sa ating apat, di siya na lang yung kumupkup kay Papa. Anas naman ni Dante. Ikaw, ang pinakamayaman sa atin, Dante. Nurse ka sa Amerika. Hindi hamak na mas malaki ang bahay mo ron kaysa bahay namin dito. Sabi pa ni Fernando. Hindi ako mayaman, Fernando. Kung talagang mayaman ako, di sana hindi ko na kailangan na mag-alaga ng mga pasyente roon. Naiinis naman na nagsalita si Sabrina. Nagyayabangan na naman kayo ng mga yaman ninyo. Walang may pakialam kung sinong pinakamayaman sa ating apat. Huwag niyo nga ibahin ang usapan. Sino ba kasi sa inyo ang magkukusa na alagaan si Papa? At nang matapos na yung usapin na to, kailangan ko pang magluto para sa pag-uwi ng asawa ko. Tapusin na natin to. Ikaw na lang mag-alaga kay Papa, Kuya Pablo. Total, ikaw naman ang pinakamatanda sa ating apat. Responsibilidad mo yun. Sabit naman ni Pablo. Hindi nga pwede, 'di ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Iba nga ang ugali ng mga anak ko. Ganon din ang asawa ko. Tsaka ko na hindi sila magkakasundo. Baka mas lalo lang na magulong pagsasama namin ni Carla kung doon siya sa akin. Galit na sagot ni Pablo. Alam niyo, may naisip ako. Maya-maya pa ay sabi ni Dante. Bakit hindi na lang natin siya pagpasapasahan? Like, tigta-3 buwan siya sa atin. Patapos ang 3 buwan na pagstay niya sa mga bahay ninyo, lilipat siya sa iba pa nating mga kapatid. Then, lilipat ulit after 3 months and so on. Nagkatinginan ng tatlo na mas nagustuhan ang suggestion na yon ng bunso nilang kapatid. Mukhang magandang plano nga yan, Dante. Para naman hindi ko siya maging sagutin habang buhay siya. At lahat tayo ay gumastos din. Ani Fernando. Tungkol naman sa maintenance si Papa, dapat lahat tayo ay mag-ambagan. Hindi pwede na isa lang ang gumagastos, Diyos ko. Sobrang mahal ang mga gamot niya.
Kung pwede, yung may malaking sahod dyan, siya rin ang pinakamalaking ambag. Dami-dami ko ng mga bayarin tapos dadagdagan pa ng mga gamot na yan. Diyos ko naman, ano ba namang klaseng buhay to? Pahabol pa ni Sabrina at malalim na nagbuntong hininga. Ang hindi alam ng tatlo, kanina pang nakikinig sa usapan nila ang kanilang ama na si Ramon. Kanina pa rin pinipigilan ng matanda ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam ng matanda ay may kung anong nakabara sa lalamunan niya at halos hirap na siyang huminga. Masakit para sa isang ama na marinig ang lahat ng mga katagang yon mula mismo sa sarili niya mga anak, lalo na kung buong buhay niya ay ginagawa niya naman ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang apat na anak. Kahit kailan ay wala silang ibang hinahangad ng asawa niyang si Rosa, kundi ang ikabubuti lang ng buhay ng mga anak nila. Kaya nga sa kabila ng hirap ng buhay nila noon, talagang nagsumikap sila para lang mabigyan ng maayos na buhay ang mga anak at para lang mapag-aral nila ang apat na magkakapatid. Napakarami ng trabaho na pinasok noon ni Ramon para sa kanyang pamilya. Makailang beses na nalagay sa bingit ng kamatayan ng buhay niya dahil sa lahat ng mga buwis buhay niyang racket noon. Sa kabutihang palad ay nagawa niya namang mapagtapos sa pag-aaral ang apat na magkakapatid. Pakiramdam nila mag-asawa noon ay para bang nanalo sila sa loto dahil nagawa nila na mapagtapos sa pag-aaral ang apat nilang mga anak. Ang makita na unti-unti nang matutupad ang pangarap ng kanilang mga anak at lahat sila ay unti-unti na rin na magiging maayos ang buhay ay ang isa sa pinakamagandang saksihan para sa mga magulang na walang sawa na nagsusumikap para sa pamilya. Noong nagkaroon ng trabaho ang mga anak nila at isa-isa na rin sila na umalis sa bahay nila dahil nagsisimula na rin sila ng kanilang mga pamilya, naging masaya pa rin naman ang mag-asawa para sa kanila. Sa lahat ng pagkakataon ay naging masaya sila ng kanyang asawa para sa mga anak nila, kahit na pinabayaan na sila ng mga ito. Noong tumanda at nagkasakit na silang mag-asawa, pareho nang hindi rin nakapaghanap buhay dahil sa sakit na dinaramdam. Wala silang nasabi ng kanyang asawa kung bakit ni isa sa mga anak nila ay wala malang lumapit sa kanila at wala malang nag-aabot ng tulong. Wala silang galit na dinamdam na ni isa sa kanila ay wala malang nakaisip na mag-abot sa kanila ng kahit maliit man lamang na halaga mula sa kanilang mga malalaking sahod. Naniniwala kasi si Ramon at ganoon din ang kanyang namayapang asawa na kahit kailan ay hindi responsibilidad ng mga anak ang kanilang mga magulang. Kaya nauunawaan niya na wala ni isa sa mga anak niyang may nais na alagaan siya at patirahin sa kanilang mga bahay. Apo, hindi ka ba magbe-bless kay Lolo? Malambing na tanong ni Ramon sa apong si Samantha, ang panganay na anak ni Pablo. Kakauwi lamang ni Samantha mula sa eskwela. 15 taong gulang na ito at katulad lamang ng ina ng 3 anak ng panganay niyang anak na si Pablo. Hindi rin siya gusto ng mga ito. Apo? Tinawag ulit ni Ramon ng apo nang bigla na lang siya nitong lampasan. Inirapan pa siya nito at halata sa itsura na hindi siya gustong makita. Iniisip na lang ni Ramon na baka ay pagod lamang sa eskwela ang apo niya kaya gano'n na lang ang pakikitungo nito sa kanya. Hinintay niya na lang na makauwi ang dalawa niya pang apo, subalit tulad lang din ng ate nila, wala rin silang respeto sa kanya at basta na lang din nilagpasan siya. Mabigat ang dibdib na sinundan niya ng tingin ng magkakapatid at napabuntong hininga ng malalim. Sa isip ni Ramon ng mga sandaling yon, kung siguro lang ay mayaman siya, hindi sana siya magiging pabigat sa mga anak niya. Baka nire-respeto rin sana siya ng mga apo niya. Katulad niya ng pinag-usapan ng 4 na magkakapatid, pinagpapasapasahan siya ng mga ito. Nauna siyang tumira sa panganay nilang anak na si Pablo at mag-iisang buwan at 2 linggo na siya sa pangangalaga nito. Ngunit magmula nang dumating siya sa bahay ng mga ito, hindi niya naramdaman na nire-respeto siya ng mga tao sa bahay. Madalas na magdabog ang asawa ni Pablo lalo na sa tuwing may ginagawa ito na malapit sa kanya kung saan siya nagpipinta ng mga abstract. Ramdam ni Ramon na ang tingin ng mga ito sa kanya ay pabigat lang siya sa buhay ng mga ito. Ngunit wala naman na siyang magawa dahil hindi niya na kaya magtrabaho at kahit pag gustuhin niya man na subukan pang kumita ng pera ay wala na ring may gusto na tanggapin siya. Ay, ano ba namang klase ng buhay ito, Lord?
Pagod na nga ako sa trabaho at pag-aasikaso sa negosyo. Pagod pa sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa mga taong hindi ko naman dapat na alagain. Malakas na sabi ng asawa ni Pablo na si Carla. Itinigil ni Ramon ang pagpipinta at tiningnan ng asawa ng panganay niyang anak na patuloy pa rin sa pagdadabog habang inaalis sa hangin ang mga nilabhan na damit. Sa labis sa pagdadabog nito ay napuputol na rin ang ibang mga hanger. Anak, ibigay mo na sa akin ang mga yan. Ako na lang magtutupi nang sa ganon ay makapagpahinga ka muna. Sabi naman ni Ramon. Wag na, magpinta ka na lang dyan. Masungit na tugon naman ni Carla at dinampot na ang basket na laman ng mga damit na kailangan niyang tupiin. Hay, bis naman talagang buhay to, oo. Narinig pa ni Ramon ang malakas na sigaw ni Carla sa panganay na anak para tupiin ang mga labahan nito. Mariin na lang na napalunok ng laway si Ramon, kasabay ng mahigpit na paghawak niya sa paintbrush niya. Inisip niya na baka pagod lang talaga ang asawa ng anak niya, kaya ito nagdadabog. Bakit kasi nandito pa si Lolo, Ma? Dahil tutuloy sa kanya, kailangan natin na magtipid at nabawasan din ang baon naming tatlo. Nakakainis. Hindi na tuloy ako nakakasama sa pag-Starbucks sa mga barkada ko. Narinig pa ni Ramon ang pagrereklamo ni Samantha sa ina. Oo nga po, Mama. Hindi na rin po ako nakakapag-computer nang dahil sa kanya. Kailan ba siya aalis? Tanong naman ang pangalawang anak ni Pablo at Carla. Hayaan niyo na mga anak. Malapit naman na yang umalis. Babalik na ulit sa dati ang mga baon ninyo kapag lumipat na siya sa bahay ng Tito Fernando at Tita Chris ninyo. Sabi ni Carla sa mga anak. Bago pa man siya mapansin ng mga ito, pinaatras na ni Ramon ang wheelchair niya nang sa ganon ay hindi nila malaman na narinig niya. Sumapit na ang gabi at natutulog na ang lahat, subalit si Ramon ay nananatiling gising. Hinihintay niya ang uwi ni Pablo nang sa ganon ay makapag-usap sila. Pa, bakit gising ka pa? Kunot na ang tanong ng lasing na si Pablo. Inihintay ko ang pag-uwi mo. Gusto kasi kitang makausap? Aniya. Tungkol saan? Tanong nito at naupo na sa plastic na upuan. Tungkol sana sa mga gastos mo sa akin. Kung pwede sana bawasan mo ang gastos mo pagdating sa akin. Ayos lang naman sa akin na kumain kahit isang beses lang sa isang araw. Ilaan mo na lang ang pera para sa baon ng mga anak mo at sa lahat ng mga gastusin nila. Kunot noon namang tumingin sa kanya si Pablo. Sige, kung yan ang gusto mo. Mas mabuti nga yan dahil sa totoo lang ay pinag-aawayan na namin ng asawa ko at nagtatampo na rin sa akin ng mga anak ko. Nabawasan ko na kasi ang mga baon nila dahil laki ng gastos ko sa'yo. Pasensya ka na anak ha. Hayaan mo. Babawi ako sa'yo pagdating ng araw. Ngunit hindi na siya sinagot ni Pablo. Tumayo na ito at iniwan siyang mag-isa roon. Si Ramon naman ay mariin na napapikit at sa kanyang isipan ay humingi siya ng tawad sa kanyang asawa kasi nang dahil sa kanya ay nagkakaproblema ang mga anak niya. Lumipas ang 3 buwan na pananatili niya sa anak na si Pablo. Ibinigay na siya nito sa pangalawa niyang anak na si Fernando at asawa nitong si Chris. At tulad nga ng sinabi ni Fernando noon, hindi nga ay kinatuwa ng magulang ng asawa ni Fernando na nakatira rin sa bahay ng mag-asawa ang pagdating niya. Ano ba itong mga painting mo, Papa? Itapon na lang natin to. Parang wala naman tong kwenta. Nakakagulo lang. Inisasabi ng anak niyang si Fernando habang tinitingnan ng painting ng ama na hindi nito maintindihan kung ano nga bang ibig sabihin. Wag anak. Mahalaga sa akin ang mga yan. Pakiusap ni Ramon. Anong klaseng painting ba to, Papa? Abstract ang tawag sa ganyang klase ng pinta. Paliwanag ni Ramon. Pwede ba natin tong ibenta? Hindi. Kaagad niyang sagot. Hindi naman pala. Ano pang silbi ng painting na to? Itapon na lang natin kaysa makagulo pa dito sa bahay. Wag. Hindi ko kayang itapon ng mga yan. Mahalaga sa akin ang mga obra kong yan. Darating ang panahon at mauunawaan niyo rin kung bakit ginagawa ko ang lahat para protektahan ng mga yan sa abot ng aking makakaya.
Halos nagsusumamo na si Ramon na wag itapon ng anak niya ang lahat ng mga obra niya dahil mahalaga ang lahat ng iyon para sa kanya. Nagalit pa nga si Fernando sa kanya dahil sobrang hilig niya raw na magdala ng mga gulo at mga bagay na dapat nang itapon. Pero buti na lang at hindi ito nagpumilit na itapon na ang kanyang obra. E paano naman po yan magkaka-retirement plan? Kung umagat gabi wala nang ibang ginawa kundi magpinta ng mga walang kwentang bagay. Narinig ni Ramon ang sabi na yon ng asawa ng anak niya si Fernando na si Chris sa mga magulang nitong kaharap. Malapit lamang ang mga ito sa kanya at wala silang pakialam kung rinig na rinig man ang mga usapan nila. Ay, hindi ko talaga maintindihan yan si Fernando. Kung bakit pa kasi pumayag pa siya na alagaan niyang kanyang ama. Wala namang ambag dito sa bahay. Sagot naman ng ina ni Chris. Ewan ko ba rin sa asawa ko, ma? Paghihimutok naman ni Chris. Kung sa tahanan ng panganay niyang anak ay puro panunumbat ang lahat ng mga naririnig ni Ramon, sa tahanan naman ng ikalawa niyang anak ay lagi siyang sinisisi sa buhay na meron siya ngayon. Palagi nilang pinupuna ang lagi niyang pagpipinta at pinapamukha rin sa kanya na wala siyang silbi at pabigat lamang sa mga ito. Masakit din para kay Ramon na marinig ang lahat ng yon mula sa pamilya ng kanyang mga anak. Ngunit higit na mas masakit na marinig ang lahat ng yon mula mismo sa kanyang mga anak. Buong buhay ni Ramon ay nagsakripisyo lang siya para sa mga anak niya. Pati ang pangarap niya na maging isang sikat na pintor noon ay napabayaan niya na rin alang-alang sa mga anak niya para mabigyan sila ng mas maayos na buhay. Ni isa siguro sa mga anak niya ay walang may alam na pangarap niya na maging isang sikat na pintor. Ni isa sa apat ay walang nagtanong sa kanya kung ano bang mga pangarap ang isasantabi niya para sa kanilang lahat. At ngayon, ni isa sa kanila ay wala man lang nagtanong sa kanya kung ano bang ibig sabihin ng bawat obra na likha niya. Nakakuha na ako ng senior ko, anak. Maliit na halaga lang ito at alam ko na kulang pa sa lahat ng mga nagastos mo habang nakatira ako dito sa bahay niyo, pero ito lang kasi ang pera na meron ako. Kaya kunin mo na ito, anak. At nang makatulong-tulong naman ako sa inyo kahit pa paano. Wika ni Ramon habang inaabot sa anak ang 2,000 na 3 buwan niya rin na hinintay. Ibili na lang natin to ng gamot mo at ang hindi na mabawasan ang sahod ko. Malapit na rin kasi ang kaarawan ng mama ni Chris. Gusto namin na i-surprise ang money cake para matuwa naman. Sabi pa ni Fernando at kinuha na mula sa kanyang pera. Ngumiti naman si Ramon. Salamat, anak. Huwag kang mag-alala. Kahit gamitin mo na lang para sa inyo ang pera na yan at huwag mo na akong bilhan ng gamot. Matanda naman na ako. Malapit ko nang makasama ang mama ninyo kaya ayos lang kahit hindi na ako uminom ng gamot. Sus, huwag niyo nga akong dramahan dyan, Papa. Nakakairita makarinig ng ganyan. Naiinis na tumayo naman si Fernando at ibinulsa ang pera bago siya iniwang mag-isa roon. Nakangiti naman si Ramon habang nakatingin sa kanyang anak. Kahit papaano ay masaya siyang may niiabot siya dito kahit na maliit man lamang na halaga. Hindi mo ba natatandaan, anak? Malapit na rin ang kaarawan ko. Sambit naman ni Ramon, sa hangin na siya lamang ang nakarinig. Lumipas ulit ang 3 buwan at lumipat na naman siya sa bahay ng pangatlo niyang anak na si Sabrina. At tulad lang din ng panganay at pangalawa niyang anak, wala ring pinagkaiba ang anak na si Sabrina. Mabait naman kay Ramon ang asawa ni Sabrina. Sa lahat ng mga asawa ng mga anak niya ay si Fidel lamang ang tanging nagbigay ng galang sa kanya. Ngunit si Ramon naman ang laging sanhe ng pag-aaway ng mag-asawa. Galit kasi si Sabrina dahil nawawala na raw sila ng privacy ng mag-asawa. At ang lagi namang sinasabi ni Fidel, hindi dapat yan sinasabi ni Sabrina dahil siya ang ama nito. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano bang dahilan at bakit nagpakasal ako sa'yo. Kung ganyan palang ugali mo, sarili mong ama hindi mo marespeto. Galit na buliw ni Fidel sa asawang si Sabrina. Talagang kine-question mo pa ngayon ang sarili mo kung bakit mo ako pinakasalan? Hindi mo ba natatandaan ang lahat ng pangako mo sa akin noon? Bago pa man ako pumayag na magpakasal sa'yo? Nauunawain mo ako sa lahat ng pagkakataon.
bakit ngayon ay ayaw mo man lang naintindihin kung ano bang pinupunto ko dito? Giit ni Sabrina sa pahisteryang tono. Ewan ko ba sa'yo, Sabrina? Hindi ko lubos akalain na may ganitong klaseng pag-uugali ka. Akala ko noong una, ikaw ang pinaka-perpekto. Humanga pa ako sa'yo noon. Kasi nga, buong akala ko, ang kabaitan at pagmamalasakit na ipinapakita mo sa ibang tao ay totoo. Hindi na makaya ni Ramon na marinig ang pag-aaway ng mag-asawa nang dahil lamang sa kanya. Kung meron mang dapat nasisihin kung bakit lagi na lang nagtatalo ang bagong mag-asawa, walang iba, kundi siya lang. Ayaw ni Sabrina na alagaan siya at ayaw din ito na tumira siya sa isang bahay kasama ang mga ito. Kahit sa loob lang ng 3 buwan, habang para kay Fidel ay wala namang problema iyon. Masyado na ako nagiging pabigat sa mga anak ko. Malungkot pang sabi ni Ramon sa kanyang sarili. Hindi na nakatulog si Ramon ng gabing yon dahil sa labis na pag-iisip. Nagpinta na lamang siya para kahit papaano ay mabawasan ng bigat na nararamdaman niya. Papa, alam ko pong narinig niyo ang lahat ng sinabi ng anak mo kanina. Alam ko rin na lagi mo naririnig ang pagtatalo naming mag-asawa. Pasensya na po kayo. Minsan hindi ko rin po talaga maintindihan kung bakit ganyan ang ugali ng anak ninyo. Napakabait niya po sa ibang tao at sa aking mga magulang. Pero ikaw, sa sarili niyang ama, hindi niya man lang magawang respetuhin kayo. Kasalukuyang kausap niya ang asawa ng pangatlo niyang anak. Kitang-kita sa mga mata ni Fidel ang hiya dahil sa lagi na lang itong nag-aaway ng asawa nito. Ngumiti naman si Ramon. Ayos lang yun, anak. Naiintindihan ko naman kung bakit gano'n ang reaksyon ng anak ko ngayon. Nasa inyong dalawa ako nakatira. Bagong kasal pa lang kasi kayo at nagsisimula pa lang kayo ng bagong pamilya. Hindi dapat ako nakikigulo sa inyong dalawa eh. Huwag mo na lang kausapin ng anak kong yun. Mas lalo lang nasasama ang loob niya at baka lalo lang kayo mag-away. Napatango naman si Fidel dahil sa labis na hiya. Pasensya na po talaga. Sa totoo niyan ay sobrang naaawa na si Ramon sa kanyang anak na si Sabrina dahil lagi itong nag-aaway ng asawa nito at siya ang palaging sanhi ng kanilang pagtatalo. Ilang linggo pa lang siya sa bahay ng mag-asawa, ngunit gusto niya na kaagad na umalis bago pa man tuluyang masira ang pagsasama ng dalawa dahil lamang sa kanya. Ayaw na ayaw din kasi ni Sabrina na nandito siya. Ayaw na ayaw ni Sabrina na alagaan siya at kasalo siya sa pagkain. Sa totoo lang, hindi alam ni Ramon kung ano nga bang nangyari. Dati naman kasi, noong bata pa si Sabrina ay sobrang close ito sa kanya. Nag-iisang babaeng anak rin kasi si Sabrina kaya natural na lahat ng hilingin nito ay ibinibigay talaga nila. Para nang isang tunay na prinsesa ang turing niya dito. Hindi sila mayaman. Mas lalong hindi hari si Ramon ngunit ang lahat ng mga anak niya ay itinuturing niya na para bang prinsipe at prinsesa. Noong bata pa si Sabrina, ayaw na ayaw nitong lumayo ito sa kanya. Halos hindi nga ito matulog sa gabi hanggat hindi pa siya umuwi. Ngunit hindi naman alam na Ramon kung anong nangyari. Kung bakit ngayon, kulang na lang ay isumpa na siya ng mga anak niya. Ni isa sa kanila ay walang may gusto na kupkupin siya. Ni isa sa kanila ay hindi niya na maramdaman ang respeto at pagmamahal para sa kanya. Wala siyang pagkakamali sa kanila. Hindi siya perpektong ama. Mas lalong hindi siya perpektong tao, ngunit sinikap niya na maging mabuting ama sa mga anak niya at maging haligi ng tahanan. Marahil ang malaking pagkakamali niya lamang ay hindi siya naging isang mayamang tao at hindi niya naibigay sa mga anak niya ang labis na karangyaan ng buhay. Iyon lamang ang malaki niyang kasalanan. Anak, pasensya ka na talaga kung masyado na naging pabigat sa inyo ang papa. At kung masyado na ako naging sagabal sa buhay ninyo mag-asawa, ha? Kausap na Ramon sa anak na halos hindi na rin maipintang mukha habang nakaupo sa tapat niya. Hayaan mo, aalis naman ako. Nakapagpasya na ako na lumipat na muna sa bahay ni Dante dahil wala pa naman siya sa bansa. Kaya ko namang mag-isa, kaya hindi mo na kailangan na alalahanin. Gusto ko rin na magkaroon kayo ng
mas maayos sa pagsasama ng asawa mo. Alam ko rin kasi na ako ang laging sanhe ng pagtatalo ninyo. Mas maganda kung ganun nga, Papa. Dapat kasi nung una pa lang naisip mo na yan. Hindi naman maghihirap yung si Dante kahit pahabang buhay kang nasa pangangalaga ni. Sa totoo lang, nagagambala mo na kaming mag-asawa. Alam niyo naman na nagsisimula pa lang kami ng pamilya. Kaya sana maintindihan mo rin kung bakit gusto ko na kaming dalawa lang ng asawa ko dito sa bahay. Walang galang na sagot naman ni Sabrina. Naiintindihan ko, anak. Pasensya na talaga kung naging sagabal man ako sa inyo. Hayaan mo at hindi na ito mauulit. Ngumiti si Ramon sa anak. Inabot niya rin ang kamay nito para ipaalam na wala siyang galit na nararamdaman. Mabuti na lamang at pumayag ang anak niyang si Dante na sa bahay nito muna siya malululuyan. Kahit pa hindi naman talaga oras para lumipat siya roon. Sa dahilan na nasa ibang bansa si Dante, kumuha ito ng isang katulong na siyang mag-aalaga at makakasama niya sa malaki at tahimik na bahay ni Dante. Si Dante may sariling bahay sa Amerika. Ngunit may malaki rin itong bahay dito sa Pilipinas. Ang bahay na ito ang pinakaunang napundar nito. Sa apat na magkakapatid, masasabi na si Dante ang pinakapinagpala at pinakaiinggitan ng lahat dahil sa kanyang tagumpay. Ang bawat isa sa kanyang mga anak ay nagkaroon ng magandang edukasyon at karera. Si Pablo ay isang engineer. Si Fernando ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Si Sabrina naman ay isang guro. At si Dante naman ay isang nurse na pinalad na makapagtrabaho sa ibang bansa kung saan mas mataas ang sahod. Bagamat lahat sila ay nagtagumpay sa buhay, tila si Dante pa rin ang naging sentro ng atensyon dahil sa kanyang naabot na tagumpay sa ibang bansa. Si Dante ang bunsong anak ni Ramon kaya masasabi na si Dante rin ang pinakamalapit sa kanila, subalit hindi malang malaman ni Ramon kung kailan nga ba nagkaroon ng lamat ang relasyon nilang mag-ama dahil ngayon ang turing sa kanya ni Dante ay para bang ibang tao na. Siguro dahil sa kayang-kaya na nitong mabuhay na wala siya kaya malaki ng pagitan sa kanilang relasyong mag-ama. Hindi naman sa nagtatampo siya sa kanyang anak dahil nauunawaan naman ni Ramon ang anak niyang sobrang busy na sa trabaho. Pero sana lang ay bumalik ang dati kung saan para bang hindi makakaya ni Dante na mabuhay nang walang magulang. Miss na ni Ramon ang mga anak niya. Miss niya na ang bonding nila. Kahit panariyan ang mga anak niya at si Dante lamang ang nasa malayo, pakiramdam ni Ramon, sobrang layo nila sa kanila. Para bang libo-libong kilometro ang layo nila dahil hindi niya na maramdaman ang mga anak niya. Mang Ramon, ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo umiiyak? Nag-aalala na tanong sa kanya ng binatang si Arkanghel. Ang boy na kinuha ni Dante na siyang makakasama niya sa bahay at mag-aalaga rin sa kanya. Ayos lang ako, anak. Naaalala ko lamang ang mga anak ko. Miss na miss ko na kasi sila. Garalgal pa ang tono ng boses ni Ramon. Gusto niyo po bang ipagkuha ko kayo ng tubig? Ay hindi na, anak. Ayos lang ako. Sagot ni Ramon. Lumapit sa tapat niya si Arkanghel. Hindi po ba apat ang anak ninyo? Lahat po ba sila ay nasa ibang bansa? Hindi, anak. Si Dante lamang ang nasa ibang bansa. Ang tatlo kong anak ay nasa malapit lang. Nasa iisang lugar lang sila. Sa katunayan ay sa kanila ako nakatira nung nakaraan bago ako lumipat dito sa bahay ng bunso kong anak na si Dante. Napatungo si Arkanghel at naupo sa silya na nasa tapat niya. Kaya niyo po ba sila namimiss dahil hindi po kayo sanay na hindi niyo sila nakakasama? Oo Pakiramdam ko kasi sobrang layo ko sa kanila. Animoy langit at lupa ang pagitan namin. Bahagya namang nagkunot ang noon ng binatang si Arkanghel na hindi maunawaan kung bakit ganon ang nararamdaman ng matanda. Kung nangungulila na po kayo sa kanila, gusto niyo po ba na bisitahin natin sila bukas? Wala po akong pasok bukas kasi holiday kaya masasamahan ko po kayo. Umiling si Ramon na may malungkot na ngiti sa labi. Hindi. Gustuhin ko man na makita at makasama sila. Hindi maaari. Dahil ayaw na ayaw nila na makita ako.
Ayaw nilang makasama pa ako. Po? Naguguluhan na sabit naman ni Arcangel. Hindi ko nga rin alam kung ano bang nangyari sa amin ng mga anak ko. Dati naman sobrang malapit silang lahat sa akin. At ang tingin nila sa akin ay isang napakabuting ama. Pero ngayon, hindi ko mawari kung bakit nagbago silang lahat. Siguro dahil ay tumanda na ako kaya nag-iba na sila sa akin. At ang tingin na nila sa akin ay walang silbi. Hindi po totoo yan, Mang Ramon. Hindi po totoo na wala kayong silbi. Siguro po mga abala lang sila ngayon. Pero huwag niyo pong paniwalaan ang mga iniisip mo. Sabi ni Arcangel na ikinatango naman ni Ramon. Siguro nga, may kanya-kanya na rin kasi silang mga pamilya. At ayaw din sa akin ng mga pamilya nila. Mabuti na lamang at mabait ang boy na nakuha ni Dante. Nag-aaral pa sa kolehiyo si Arcangel. Nasa probinsya raw ang mga magulang nito at mag-isa lang dito sa Maynila para mag-aral at makipagsapalaran kaya isang malaking bagay daw para kay Arcangel ang trabaho nito ngayon. Ano pong ibig sabihin ng pinipinta niyo, Mang Ramon? Curious na tanong ni Arcangel sa matanda. Kanina pagkagising ni Mang Ramon ay nagpipinta na ito ng abstract na hindi naman maintindihan ni Arcangel kung anong ibig sabihin. Pansin ni Arcangel na hindi lamang basta-basta ang lahat ng yon. Kaya na-curious siya kung ano nga bang ibig sabihin ng bawat obra nito. Abstract ang tawag sa ganitong klase ng pagpipinta, anak. Tugon naman ni Mang Ramon. Ang bawat obra kong to ay may mga kwento tungkol sa pag-iibigan namin ng asawa kong si Rosa. Kung paano namin minahal ang isa't isa at kung paano namin nalagpasan ang lahat ng pagsubok na dumating sa buhay namin. Hulaan ko po, ang mga obra niyo ng kwento ay tungkol sa pag-iibigan niyo ng asawa mo ay may makulay na pinta. Tama po ba? Hinuha ng binatang sa Arcangel. Oo, anak. Tama nga yun. Yan yun. Itong mga darks po, ano bang ibig sabihin ng mga ito? Yan naman, tungkol sa buhay ng isang ama, kasama ang 4 niyang mga anak. Lahat ng kwento ng aking buhay. Mahihimiga naman ang labis sa lungkot ang boses ni Ramon. Bakit po dark? Mas lalong naging curious si Arcangel. Nilapitan niya pa ang lahat ng paintings na obra ni Mang Ramon para matitigan niya ng mabuti ang mga ito. Masaya ako nung naging isang ama ko. Pakiramdam ko ay kayang-kaya ko nang malagpasan ang lahat ng pagsubok sa mundo. Lahat. Daig ko pa noon ang nanalo sa loto sa labis na saya nung ako'y naging isang ama. Ang matingkad na kulay na kasama ng mga madilim at malalim na kulay ay nagpapahiwatig ng saya ng aking nadarama. At ang dilim, ang siyang nagpapakita ng mga pangyayari na hindi ko inaasahan. Nakatitig lang si Arcangel sa mga obra. Nagtataka siya kung bakit tila mas maraming madilim na kulay kesa sa mga matitingkad. Ang ibig sabihin ba noon ay malungkot si Mang Ramon at marami itong mga bagay na hindi nito inaasahan? Pero ang matingkad na kulay na nasa obra ay kapansin-pansin na sobrang tingkad kesa normal na kulay. Para bang naging triple ang naging tingkad nun? Ibig sabihin, masayang-masaya ito nung naging isang ama ito. Matagal niyo na po bang ginagawang pagpipinta, Mang Ramon? Maya-maya ay nagtanong ulit si Arcangel. Oo, bata pa lamang ako, hilig ko ng pagpipinta. May mga naibenta na po ba kayong mga ipininta ninyo? Wala pa. Nung nagkapamilya na kasi ako ay tumigil na ako sa pagpipinta para mag-focus sa trabaho ko. Para mabigyan ng maayos na buhay ang aking pamilya. Ngayon na nagkaedad na ako at hindi na rin makapagtrabaho, saka lang ako bumalik sa pagpipinta. Wala na kasi akong ibang paglibangan. Paliwanag pa ni Ramon. Naiintriga naman na humarap si Arcangel sa matandang amo. Magaling po kayong magpinta. Kahit po hindi ko alam kung ano nga bang tunay na kwento sa likod ng mga obra ninyo. Isang tingin ko lang sa kanila, abaan may ramdam ko ang saya at lungkot nila. Para po bang mga obra nyo na po mga nagkukwento para sa inyo?
Sayang po, hindi niyo po na-pursue ang pagiging artist noon. Bata pa lang ako ay pangarap ko na maging isang tanyag na pintor. Gusto ko na makilala at makita ng lahat ang bawat obra ko. Pangarap ko noon na sa tuwing titingin ng tao sa obrang likha ko, ay makikilala agad nila na ako ang may gawa nun. Hanggang ngayon ay nananatili na yan ang pangarap ko. Pero sa totoo lang, hindi naman ako nagsisisi na pinili ko na isang tabi ang mga pangarap ko para sa aking pamilya at mga anak dahil hindi nila ako binigo. Nakapagtapos sila ng pag-aaral at ngayon ay may mga maayos ng buhay. Siguro may konting panghihinayang lang ako pero yun lang ang aking nararamdaman. Kung sa bagay, maayos na po ang buhay ng mga anak mo ngayon. At nakakatulong na rin po sila sa mga katulad ko na nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay sa tulad ko ng trabaho. Hindi pa naman po huli ang lahat. Maaari pa rin po na makilala ng mga tao ang obra mo. Tsak po ako na mararanasan nilang mensahe ng bawat obra. Ngumiti naman si Arcangel at tiningnan ulit ang obra ng matanda. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig. Shoutout kay Emcela Alvarez. At ang sabi niya, always be willing to help if somebody's in need, without hesitation and without expecting any favor in return. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Sobrang ganda po talaga ng mga gawa ninyo. Para bang sinasalamin nila yung nararamdaman at ang nararamdaman ng mga tumitingin sa kanila. Napangiti naman ng malapad si Mang Ramon sa ewinika ni Arcangel. Masaya ako na a-appreciate mong mga obra ko, anak. Siguro po sobrang proud na proud sa inyong mga anak nyo, no? Dahil sa napakaganda nyo pong mga obra. Baka nga po pinagmamalaki ka nila sa mga kakilala at katrabaho nila. Binalik ni Arcangel ang tingin sa matandang amo. Sa tingin nyo po? Sana. Samit naman ni Ramon. Masaya ako na tinanong mo sa akin kung anong ibig sabihin ng bawat pinipinta ko. Wala pa kasi nagtatanong ng ganyan sa akin mula nung mawala ang asawa ko. Talaga po? Hindi po ba curious ang mga anak ninyo kung anong ibig sabihin ng bawat obra ninyo? Tingin ko minsan curious din naman sila. Pero wala ni isa sa kanila ang may nais na magtanong sa akin. Tugon ni Ramon. Hayaan mo. Ituturo ko rin sa'yo ang style ng aking pagpipinta. Wow, talaga po? Oo, anak. Hindi na rin kasi ako bumabata. Malapit na ako mawala sa mundong to. Pero ang gusto ko sana, na may magpatuloy sa aking estilo sa pagpipinta. Gusto kong lumagana pa ito at maraming makaalam at makilala. Kitang-kita ang lapis sa pagkatuwa sa mukha ni Arcangel. Naku, maraming salamat po, Mang Ramon. Pangako ko po, pag-aaralan kong mabuti ang style ninyo at hindi ko rin po kakalimutan. At tulad nga ng sinabi ni Mang Ramon, itinuro nito kay Arcangel ang style nito sa pagpipinta. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahilig si Arcangel sa pagpipinta. Oo, at marunong siyang gumuhit at magpinta, pero hindi iyon ang hilig niyang gawin. Ang pinakahilig kasing gawin ni Arcangel ay ang magsulat ng mga inspiring na libro. Ngunit noong si Mang Ramon na ang nagturo sa kanya kung paano itong magpinta, nagustuhan na rin ni Arcangel na gawing libangan ang pagpipinta. Sa tuwing nagpipinta siya ay para bang napakarami ring mga ideya na pumapasok sa utak niya. Siguro dahil na rin sa way ng pagtuturo sa kanya ni Mang Ramon at mga kwento nito noong kabataan nito. At kung paano ni Mang Ramon nakilala ang babaeng pinakamamahal niya na siya ring pinakasalan at naging inspirasyon sa bawat pagpipinta nito, ay nagustuhan na rin ni Arcangel ang gawaing pagpinta. Alam mo anak, kapag nakilala mo na babaeng mamahalin mo, hanggang sa huling sandali ng iyong buhay, ang tao na iibigan mo ng buong buo, tsaka ko na mas lalo mong mamahalin ang pagpipinta
at pagsusulat ng mga nobela. Maiisip mo na sa bawat paggawa mo ng bagong obra ay para bang ipinagtatapat mo na rin sa kanyang kung ano man ang iyong nararamdaman. Sabi ni Mang Ramon habang nagpipinta sila. Sa tingin niyo po, Mang Ramon, saan ko po kayo makikita at makikilala ang babaeng pakakasalan ko at makakasama habang buhay na siya ring magiging inspirasyon ko sa bawat obra ko? Alam mo anak, ang pag-ibig hindi yan hinahanap, kusayang dumarating. Hintayin mo lang, tsaka kung malapit nang mag-cross ang landas ninyong dalawa. Lumaki si Arcangel sa lolo at lola niya at pinakamalapit siya sa kanyang lolo Simon. Maaga kasing nawala ang kanyang ama dahil sa sakit na cancer. Bago siya umalis sa kanilang probinsya, namatay naman ang lolo niya, dala na rin sa labis na katandaan. At para bang nakikita ni Arcangel ang lolo niya sa matandang amo. Mahilig din kasing magbigay ng payo ang lolo Simon niya at ito rin ang nagturo sa kanya kung paano ang sumulat ng libro. Masaya si Arcangel na mabait sa kanyang matandang amo na para bang sariling anak na rin ang turing nito sa kanya. Masaya rin siya na itinuturo nito sa kanyang mga kaalaman nito sa pagpinta. Arcangel, anong ginagawa ng papa ngayon? Hindi katulad ng ama, ang boses ni Sir Dante ay masungit at masyado ring mapagmataas. Ay nasa hardin po siya sir at nagpipinta, tugon ni Arcangel. Hindi ba pumunta dyan yung mga kapatid ko para dalawin man lang siya? Mag-iisang buwan na rin siya dyan sa bahay ko ah. Hindi po sir, wala pa pong pumupunta ng mga kapatid mo. Bilisita mo lang sana nila si Papa. Ang usapan naming apat ay 3 buwan lamang mananatili sa akin ng matandang yan. Pero binigay na nila sa akin ng wala sa oras. Hindi na rin sila nag-ambag ng pang-maintenance niya. Ang dami ko pang pinapadala para sa matanda na yan. Nagbabayad pa ako na mag-aalaga sa kanya. Ay nako naman. Natigilan si Arcangel sa narinig niya. Hindi niya inaasahan na sasabihin niyo ng anak ni Mang Ramon. Ang akala niya kasi ay mabuting anak si Sir Dante at kaya lang ito bihirang tumawag para kamustahin ng ama nito ay dahil lang sa busy ito sa trabaho, ngunit hindi pala. Napaisip si Arcangel. Kaya pa may mga ganoong pinipinta si Mang Ramon dahil sa pag-uugali ng mga anak nito? Anak, kakatapos lamang ni Arcangel na kausapin ng Sir Dante niya nang marinig niyang tinawag siya ni Mang Ramon. Kaagad na tinago niya ang cellphone at tinarap ng matanda. Bakit po, Mang Ramon? Tumawag ba ang anak ko? Opo. Sagot niya at naglakad palapit sa wheelchair nito para itulak ang wheelchair. Anong sabi niya sa'yo? Wala naman po, kinakamusta lang po niya kayo. Pagsisinungaling niya dahil ayaw ni Arcangel na saktan ng matanda kung sakali mang sasabihin niya dito ang totoo. Nagalit din ba siya dahil sa matagal kong pagtuloy dito sa bahay niya? Tanong ulit ni Mang Ramon. Ay hindi po, wala naman daw pong problema sa kanyang pagtuloy mo po dito sa bahay niya. Sa katunayan po, masaya nga daw po siya ngayon na sigurado na daw po siyang lagi ka raw pong nasa maayos. Nagsinungaling ulit siya dahil nakikita niya na sa mga mata ni Mang Ramon ang labis na lungkot. Hindi naman ito sabihin ang totoo sa kanya at pilit man itong itago ang totoo, ramdam naman ni Arcangel ang labis na lungkot ng matandang si Mang Ramon. Kung nagagalit na siya na dito ako nakikituloy sa bahay niya, sabihin mo lang sa akin ha anak. Ayoko kasi na nahihirapan ng mga anak ko nang dahil sa akin. Opo, Mang Ramon. Ngunit hindi man aminin ng binatang si Arcangel kay Ramon ang totoo, batid ng matanda kung ano nga ba ang tunay na mga sinasabi ng anak niyang si Dante. Kanina nung tumawag, alam niyang galit na rin, maging ang bunso niyang anak dahil ayaw din itong nakikituloy siya sa bahay nito. At ayaw ni Dante na gumastos sa kanya. Marahil kaya nagsinungaling si Arcangel dahil ayaw nitong saktan ng loob niya. Sumapit ang gabi at nagpinta na lamang si Ramon. Gusto niyang ilabas ang lahat ng mga nararamdaman niya. Ang sakit at lungkot na tanging sa pagpipinta niya lang na ilalabas. Sa pagkakataong yon ay mas malungkot ang obra niya. Isang tingin ay ramdamang lungkot sa obra na yon. Kahit sino man ang tumingin doon ay tiyak na mararamdaman din kung ano ang nararamdaman ng nagpipinta sa mga oras na yon.
Hindi ko alam kung ano naging pagkukulang ko sa mga anak natin, Rosa. Hindi ko alam kung saan ba tayo nagkaroon ng pagkakamali sa pagpapalaki sa kanila. Alam kong hindi ako naging isang perpektong ama sa kanilang apat. Pero ginawa kong lahat para maging isang mabuting ama sa kanila. Ngunit hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang galit nila sa akin. Wala naman akong pagkakamali, Rosa. Kahit kailan ay hindi ako nagkulang sa kanila. Ngunit bakit ganito? Bakit lahat sila ay isa-isa nila akong tinatalikuran? Ano bang naging mali ko? At bakit nagkaganito? Bumuhos ang luha sa mga mata ni Ramon habang kinakausap ang madilim na kalangitan at umaasa na nakikinig ngayon ang kanyang asawa at iniling na sana ay kunin na lamang siya nito. Hindi ko na maintindihan, Rosa. Sa tuwing nakikita nila ako, hindi na maipintang kanilang mga mukha. Para bang ako ng pinakaayaw nilang tao sa buong mundo. Noong nakatira ako sa iisang bubong kasama sila, napakarami ng mga masasakit na salita ang narinig ko sa kanila. Mga kataga na kailanman ay hindi nila narinig mula sa atin noon. Hindi ko man sabihin sa kanila at marahil ay hindi man halata sa akin, ngunit nasasaktan na ako, Rosa. Araw-araw ay lalo lang ako nadudurog. Tinatanong ko ang sarili ko kung saan nga ba ako nagkamali. Si Arkanghel na narinig ang lahat ng sinabi ng matandang amo ay hindi na rin napigilan ang pagbuhos ng mga luha. Kaya pala gano'n na lang ang lungkot sa mga mata ni Mang Ramon dahil gano'n pala ang trato sa kanya ng kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng lahat, nagagawa pa rin ni Mang Ramon na maging mabait sa kapwa at magmukhang masayahin. Akala ni Arkanghel ay may hangganan ng kasamaan ng ugali ng mga anak ni Mang Ramon. Subalit dumating sa punto na pati si Sir Dante nagalit at nagsawa na rin. 2 buwan pa lamang si Mang Ramon sa bahay ng bunsong anak nang umuwi si Sir Dante mula sa ibang bansa upang kumprontahin ang ama at sabihan nitong lumayas na lamang dahil nagiging pabigat na ito sa kanila. Pa, baka naman pwedeng huwag ka nang maging pabigat sa akin at sa mga kapatid ko. Kaya mo pa namang magpinta. Hindi ka lang nakakalakad pero hindi ka naman totally na nakastay lang sa kama. Kaya bakit pa hindi ka na lang bumukod o di naman kaya pagkakitaan niyang lagi mo na lang na pinagkakaabalahang gawin? Ang mahal-mahal ng maintenance mo. Ang hirap i-maintain lalo na may ibang pinaglalaanan din ako sa sahod ko. Ang mga kapatid ko naman ayaw namang magbigay. May bahid ng galit ang tono ng boses ni Dante. Oo anak, sumagot si Ramon sa anak. Sa kabila ng lahat ng narinig mula sa anak, kitang-kita ni Arkanghel kung paanong pinigilan ni Mang Ramon ang pagbuhos ng luha. At pilit na lamang itong umiti. Palagi na lang ako nagiging pabigat sa inyo. Hindi ko naisip na nahihirapan na pala kayo ng mga kapatid mo dahil lang sa akin. Lalo ko na. Ikaw pa naman ang bunso ko. Pasensya ka na anak ha. Hayaan mo hindi na ulit magiging pabigat sa inyo ang papa. Kahit si Arkanghel na nakikinig lang sa usapan ay naramdaman ng parabang pagkawasak ng kanyang puso. Awang-awa siya habang nakatingin kay Mang Ramon. Sa pagkakatanda ni Arkanghel, ilang buwan na lamang at mag-86 na ang edad ni Mang Ramon. Mahina na rin ito, payat at sobrang tanda na talaga ng itsura. Ang buhok ay puting-puti na at mabibilang na lang kung iilan ang kulay itim sa ulo nito. Konti na lang din ang ngipin ng matanda. Ganun pa man ay lagi pa rin itong nakangiti tulad na lamang ngayon. Sa kabila ng lahat ng sinabi ng anak, nagagawa pa rin ito ng umiti para lamang maipakita sa anak na nasaktan ito sa sinabi. Sa isipan ni Arkanghel, gaano ba talaga kawalang puso ang anak ni Mang Ramon para magawang palayasin ang sarili nitong ama? Walang sapat na dahilan para ma-justify ang ginawa ni Sir Dante sa sarili nitong ama. Lalo pat kay Mang Ramon niya na mismo narinig ang naging isang mabuting ama ito sa 4 na anak. Subalit, hindi lamang marunong na magtanaw ng utang na loob ang 4. Magiging maayos ang po ba talaga kayo dito, Mang Ramon? Nag-aalalang tanong ni Arkanghel sa matanda. Oo anak, ayos na tong lugar na to sa akin. Mag-isa lang naman ako tsaka hindi rin gaanong malubak ang daan.
Mapapaandar ko pa rin ang wheelchair ko papunta sa may tabing kalsada. Baka may gustong bumili ng mga pinta ko roon. Ititinda ko ang iba sa kanila. Katulad nga ng sinabi ni Sir Dante, pinaalis ito ang sariling ama sa bahay at ang iba namang mga anak ni Mang Ramon ay wala nang may balak na kupkupin ng ama niya kaya naman nagpasya si Mang Ramon na barong-barong na lang tumira. Totoo lang ay gusto ni Arcangel ang matanda na parang ama niya na rin. Kung pwede nga lang ay gusto niyang kupkupin na lang ito subalit hindi rin pwede dahil sa bahay ni Sir Dante siya nakatira. Umalis na kasi siya sa inuupahan nito noong natanggap siya sa kanyang trabaho para mas makatipid siya at makapag-ipon para sa tuition fee at iba pang mga bayarin. Pasensya na po kayo ha. Gusto ko po sanang kupkupin kayo pero nakikitira lang din po ako kay Sir Dante kaya hindi rin po pwede na isama kita pabalik. Ayos lang yun anak. Malaki ng pasasalamat ko sa'yo dahil inalagaan mo ako nung nasa bahay pa ako ng bunso kong anak. At saka sinamahan mo rin ako dito sa bago kong tirahan para dalhin ng iba ko pang mga gamit at mga paintings. Sapat na yon para sa akin. Nangako naman si Arcangel sa matanda na lagi pa rin siyang babalik-balik sa tirahan nito para dalhan ito ng mga pagkain o kung ano pa mang mga bagay. Ang sabi ni Mang Ramon ay hindi na daw kailangan at ilaan na lang daw niya ang mga iyon para sa sarili. Ngunit hindi niya naman ito matiis. Gusto niyang matulungan man lamang ang matanda kahit na papaano. Ilang linggo mula paalisin ni Sir Dante ang sariling ama, dinala ni Dante sa bahay ang nobya nito na kasama pa ang dalawang kapatid. Sa pagkakaalam niya, hindi na raw babalik sa ibang bansa si Sir Dante at dito na lang sa Pilipinas magtatrabaho. Nagpaplano na rin daw si Sir Dante at ang nobya nito na magpakasal. Nang sabihin ni Arcangel ang tungkol doon kay Mang Ramon, sobrang natuwa ang matanda dahil nahanap na raw pala ng bunsong anak nito ang babaeng pakakasalan at makakasama nito habang buhay. Pasensya na po kayo. Wala po kasi akong sapat na pera ngayon. Ito lang po ang tanging dala ko para sa inyo. Bumili rin po ako ng kalahati sa mga maintenance ninyo. Hindi ko po alam kung sa papaanong paraan ko po kayo matutulungan. Gustong gusto ko po sanang matulungan ka subalit walang-wala rin po ako Nahihiyang sabi naman ni Arcangel sa matandang si Mang Ramon. Nakapuna-puna ang mas lalo pang pagbagsak ng katawan at ang pagtanda ng itsura. Ano ka ba anak? Ayos lang yun. Sapat na sa akin ang pagdala mo dito ng pagkain araw-araw. At saka binibilhan mo pa ako ng mga gamot ko. Sapat na ang lahat ng to. Dapat nga hindi mo na lang ako binilhan ng gamot at inilaan mo na lang ang pera mo para sa sarili mo dahil hindi mo naman ako kaano-ano. Pero maraming salamat sa lahat ng to. Hayaan mo. Balang araw makakabawi ako sa lahat ng tulong mo sa akin. Pangako yan. Ngumiti rin sa Arcangel. Hindi mo po kailangang suklian ang lahat ng to. Wala po akong hinihinging kapalit. Siya nga po pala Mang Ramon. May maganda po akong balita sa'yo. Ano yun? Magkakaroon na po ulit kayo ng bagong apo. Narinig ko po ang sabi ni Sir Dante na buntis daw po yung nobya niya. Nagningning ang mga mata ni Mang Ramon sa nalaman. Talaga? Nako, napakasaya namang marinig yan. Sa kabila ng kasalanan ng mga anak nito dito, sobrang proud na proud pa rin si Mang Ramon sa 4 na anak. Kapag nakatambay si Arcangel sa pwesto ni Mang Ramon sa tabing kalsada, kung saan itinitinda nito ang ilan sa mga paintings nito na bihira lang ang bumibili. Masaya na pinagmamayabang nito sa mga tao ang 4 na anak at kung gaano raw itong kaswerte sa 4 nitong anak. Bakit po sa kabila ng lahat ng mga ginawa nila sa inyo ay proud na proud pa rin po kayo sa kanila? Tanong niya sa matanda na nagpipinta na naman. Kasi kahit anong mangyari, mga anak ko pa rin sila. Biyaya sila ng Diyos sa akin. Sa dami ng tao na pwede nilang maging ama, sa akin pa talaga sila binigay ng Diyos. Ang ibig sabihin, ay ako talagang nakatadhana para maging ama nilang 4. Isa pa, mahal na mahal ko ang anak kong yon. Kaya buong buhay ko ako magiging proud na proud sa kanilang lahat. Napakaswerte po talaga ng mga anak niyo sa inyo, Mang Ramon. Sayang nga lang po, hindi ka nila na-appreciate. Salamat anak. Sumapit ang birthday ni Mang Ramon at tandang-tanda pa ni Arcangel kung ano ang hiling nito.
Iyon ay sana raw may isa man lamang sa mga anak nitong magpakita sa araw na iyon. Dahil alam ni Sir Dante na tinutulungan niya ang ama nito. Sinabi dito ni Arcangel kung anong hiling ng ama nito, subalit wala pa rin ni isa sa mga anak ni Sir Ramon ang nagpakita. Sa tingin ko po ay sobrang busy po ngayon ng mga anak mo, Mang Ramon. Malay niyo po sa Pasko, kunin na po nila kayo dito para muli po kayong magkasama. Iyon nga rin ang naiisip ko. Baka may marami silang mga trabaho. Alam mo, masyado kasi mga workaholic yung mga anak kong yon. Kaya nga siguro nawala sa isip nila ang kaarawan ko ngayon. Ngunit, sa paanong paraan ba sasabihin ni Arcangel ang totoo na hindi naman busy si Dante ngayong araw na to? At kaya lang ito hindi pumunta dahil ang gusto nito ay ipasyal ang nobya at ang mga kapatid ng girlfriend nito. Kapag namatay ako, gusto ko na ang lahat ng painting ko to ay itago mo. O di kaya naman ay ilagay mo sa isang museum kung saan malalaman ang lahat ng kwento sa likod ng bawat obra. Gusto ko rin na ipagpatuloy mong pagtuturo ng estilo ng pagpipinta na itinuro ko sa'yo. Gusto ko na malaman din yan ng ibang tao, lalong-lalo na mga kabataan na may hilig sa pagpipinta. Iyon ang makahulugan na sabi ni Mang Ramon kay Arcangel na tinitingnan ng lahat ng mga pinakamahalagang obra ni Mang Ramon. Nilingon ni Arcangel ang matanda, saka siya tumango. Huwag po kayo mag-alala, Mang Ramon. Kapag nakapagtapos na po ako sa pag-aaral at nagkaroon ng maayos na buhay, gagawin ko pong lahat para makilala ng lahat ang painting mong to. Magsusulat din po ako ng libro tungkol sa kwento ng bawat obra. Masayang umiti naman si Mang Ramon. Maraming salamat, Arcangel. At ang kwento nga sa likod ng bawat obra ay sinimula ng isiwalat ni Mang Ramon sa kanya. Sa tuwing binibisita niya ito ay kinakwento nito sa kanya ang lahat. Pati ang mga dahilan sa likod ng maliit na detalye na mahirap nang mapansin. At ang kwento sa bawat obra ay hango sa tunay na buhay ni Mang Ramon. Kwento na nakapagpatulo sa kanyang mga luha. Mga sakripisyo na ginawa ng isang ama para sa mga anak. Sa araw ng Kapaskuhan, ang akala ni Arcangel ay kukunin ng mga anak nito si Mang Ramon para makasama man lang nila ito sa pag-celebrate sa Pasko. Ngunit nagkakamali siya. Ni isa sa kanila ay wala namang lumapit at mag-isa lamang si Mang Ramon na nag-celebrate ng Pasko. Nagpipinta lamang ito. Masaya nang mag-isa lang dahil ang mahalaga para sa kanya ay may bago siyang paintbrush na regalo ni Arcangel sa kanya bago ito umuwi ng probinsya para makasama ang pamilya nito sa araw ng Pasko. Anong nangyari? Bakit nabasag ang baso? Nag-aalala na tanong ni Dante sa mga kapatid nang may marinig silang nahulog at nabasag na bagay habang sila ay nagsasalo-salo. Hindi ko alam. Bigla na lang nadumula sa kamay ko ang baso. Nauutal at may halong takot din na sabi ni Sabrina. Hindi ba't masama daw ang ibig sabihin ng ganyan? Wika naman ni Carla, ang asawa ni Pablo. Iyon ang paniniwala ng mga matatanda. Ngunit ano naman kayang masamang mangyayari? Humahangos na pumasok si Pablo sa kusina kung nasaan ang tatlo pa nitong mga kapatid. Oh, ano nangyayari Pablo? Bakit ka humahangos dyan? Tanong ni Fernando. Si Papa. Anong nangyayari kay Papa? Takot na tanong ni Sabrina. Tumawag sa akin yung taong inutusan ko na sunduin si Papa sa tirahan niya. Ang sabi niya wala raw doon si Papa kanina at nahanap niya ito sa tabing kalsada. Sinubukan daw na ibenta ang mga paintings niya at walang malay. Ano? Siguro dahil daw sa lamig dahil sa walang tigil na pag-ulan at naroon lang siya at dahil na rin sa gutom. Sinugod nila siya sa ospital pero hanggang ngayon ay wala pa rin daw siyang malay. Puntahan natin siya. Kailangan nating malaman kung kamusta na ang lagay niya. At saka lamang napagtanto ng apat kung ano nga ba ang halaga ng kanilang ama nang naglagay na ito sa bingit ng kamatayan. Habang ang apat na anak ay wala namang tigil sa pag-iyak sa labas ng emergency room. Si Mang Ramon naman ay pilit na lumalaban at ang mga doktor ay ginagawa ang lahat para dugtungan ng buhay ng matanda. Huli na ang naging pagsisisi ng apat na magkakapatid.
Huli na nilang naisip kung gaanong silang kaswerte dahil si Mang Ramon ang naging ama nila. Isang tao na handang gawin ang lahat para sa mga anak at pamilya. Isang selfless na tao. Isang ama na tinalikuran ng sariling pangarap para sa magandang kinabukasan ng mga anak. Huli na mapagtanto nila kung ano ang kanilang ginawa sa sariling ama. Huli na para bawiin ang lahat-lahat ng mga masasakit na salita na sinabi nila sa kanilang ama. Hindi na nila maibabalik ang panahon. Hindi na babalik sa pag-ikot ng kamay sa orasan. Kahit anong gawin nila ay hindi na nila mababago kung anong mga nasabi nila. Hindi na nila maibabalik ang lahat sa dati. Huling-huli na ang lahat para magsisi pa man sila. Dahil kahit umiyak pa man sila ng dugo, ang sakit na naidulot nila sa kanilang sariling ama ay dadalhin ito hanggang sa mawala na ito sa mundo. Nasaan si Arkanghel? Gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman niya kung gaano siyang kahalaga sa akin bago ako mawala sa mundong to. At mas masakit na pagising ng kanilang ama ay hindi na sila ang una nitong hinanap, kundi ang isang tao na hindi malang nito kaano-ano, na hindi malang nito kadugo. Ang isang tao na mas naging anak pa kesa sa kanilang apat. Nagsusumamo ang mga mata na isa-isang tiningnan ni Mang Ramon ang mga anak na walang tigil sa pag-iyak at kitang-kita sa mga mata ang sakit. Parang awa niyo ng mga anak ko. Dalhin niyo dito si Arkanghel. Kahit ngayon lang. Pagbigyan niya sana ako. Durog na durog at puno ng lungkot ang tono ng boses ni Mang Ramon. At ganon din naman ang nadarama ng magkakapatid ngayon. Huling-hiling ko na to sa inyong mga anak. Kahit ito na lang ang regalo niyo sa akin. Sa aking pag-alis. Pangako. Matapos nito, ay hindi na ulit ako hihiling ng kahit ano sa inyo. Hindi na rin ako kahit kailan magiging pabigat. Kaya parang awahan niyo na. At nang sandaling malaman ni Arkanghel kung anong nangyari kay Mang Ramon, kaagad itong pumunta sa ospital kung saan ang matanda at kitang-kita na ang apat na magkakapatid ang saya sa mga mata ng kanilang ama nang makita nito ang taong hinahanap. Mang Ramon, pasensya na po ako, ngayon lang po ako nakapunta. Kakabalik ko lang po kasi mula sa probinsya. Pumunta po agad ako sa bahay ninyo dahil may dala ako mga pasalubong para sa inyo, pero ang sabi po ng mga tao dun sa akin ay dinala raw po kayo sa ospital dahil magdamag daw po kayo sa ilalim ng malakas na ulan para subukang ibenta ang paintings ninyo. Umiiyak at animoy nauupos na kandila na naupo si Arkanghel sa upuan sa tabi ng kama ni Mang Ramon. Bakit niyo naman po ginawa yun? Anak, dahan-dahan na inangat ni Mang Ramon ang kamay para abutin ang kamay ni Arkanghel. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat at lagi kang nariyan para sa akin. Patawarin mo ako kung hindi ko malang nasuklian ang lahat ng mga naging tulong mo sa akin. Ngunit nais kong malaman mo na mahal kita at parang sariling anak ko na rin ang turing ko sa'yo. Pagdating ko sa langit at nakasama ko na rin ang aking asawa, ikukwento kita sa kanya at ang naging kabutihan mo sa akin. Maraming salamat sa lahat. Anghel, ano po bang sinasabi niyo? Bakit po ba parang nagpapaalam na kayo sa akin ngayon? Patuloy pa sa pagbuhos ang luha sa mga mata ni Arkanghel. Nagpapaalam na ako, anak. Hindi ko na kaya magtagal pa sa mundong to. Kahit gustuhin ko man, tatandaan mo ang lahat ng mga sinabi ko sa iyo, ha? At tila ba si Arkanghel lamang ang siyang hinintay ni Mang Ramon? Dahil matapos ito sabihin ang lahat ng gustong sabihin kay Arkanghel, tuluyan na itong nalagutan ng hininga at ang huling mga katagang naiwan ito para sa apat na anak ay, mahal na mahal ko kayo. Kahit anong mangyari, mga anak ko kayo. At hindi ako nagsisisi na ako ang naging ama ninyo. Bago pa man sumapit ang bagong taon ay nawala na sa kanila ang kanilang ama. Ang taong handang gawin ng lahat para sa mga anak.
ang isang napakabuting ama. Noong medyo malakas pa po siya, sa tuwing tinuturuan niya po ako magpinta, hindi naman kaya nakatambay din ako sa pwesto niya sa tabing kalsada. Lagi niya pong kinukwento sa akin kung gaano kakulit nung mga bata pa kayo. Lagi niya rin po kayong pinagmamalaki sa lahat ng tao na nakakasalamuhan niya, na kayo raw po ay mga successful na sa buhay. At sa tuwing may nagtatanong po kung bakit nagtitinda pa rin po siya sa tabing kalsada, gayong successful na daw sa buhay ang mga anak niya, ang lagi niyang sagot ay gusto niya rin din po na makatulong sa inyo. Kahit kailan ay hindi niya sinabi sa ibang tungkol sa ginawa ninyo. Sobrang mahal na mahal po kayo ng papa ninyo. Lahat ay alam niya tungkol sa inyo. Paboritong ulam, kulay o kung ano pa. Masaya rin po siya na natagpuan niyo ang tao na siyang makakasama ninyo habang buhay. At higit na masaya siya dahil magkakaroon daw po ng maayos na buhay ang mga apo niya. Dahil alam niyang napagtagumpayan niyang mapagtapos kayo sa pag-aaral at ngayon ay mga successful na sa buhay. Ang mga mata ni Arkanghel ay nasa kulay puting kabaong na nasa harap kung saan nakaratay si Mang Ramon. Ang mga anak naman ni Mang Ramon ay nasa tabi niya at pinapakinggan ang kwento niya tungkol sa ama ng mga ito. Alam ko po na nagsisisi na kayo sa mga nagawa niyo sa kanya noon. Sayang lang po at nahuli na. Huli na nang ma-realize ninyo kung anong mga nagawa niyo, pero huwag po kayo mag-alala. Alam ko po na hindi naman galit sa inyo si Mang Ramon. Sa katunayan, mahal na mahal niya po ang mga anak niya. Hindi niya po makakaya na magalit sa inyo. Tinignan ni Arkanghel ang mga ito tsaka gumiti siya sa kanila. Patawarin niyo na lang po mga sarili ninyo nang sa ganun ay makatawid po si Mang Ramon sa kabilang buhay nang walang anumang bigat na nararamdaman. Nang mailibing ang kanilang ama, pakiramdam ng apat ay may kung anong parte rin sa kanilang buhay ang nawala. Animo ay hindi na sila buo. May kulang na at kahit ano pa man ang gawin nila ay hindi na mabubuo ang kulang sa kanila dahil wala na ang kanilang ama. Pareho nang wala ang kanilang mga magulang na siyang laging bumubuo sa kanila. Noong nawala si Mang Ramon ay umalis na rin sa trabaho si Arkanghel. Matapos noon ay wala na ulit silang naging balita sa binata. Lumipas ang mahabang 3 taon at ang pagsisisi sa kanilang mga puso ay hindi na naalis. Inimbitahan din ba kayo sa isang international art gallery? Nagtataka na tanong ni Dante sa mga kapatid. Oo, nagtataka nga ako kung bakit eh. Wala naman akong alam pagdating sa mga arts. Tugon ni Reaper Pablo. Mukhang interesting. Bakit kaya hindi natin puntahan? Hindi ba't sobrang hilig ni Papa sa mga arts nun? Baka pag pumunta tayo doon ay maintindihan din natin kung bakit mahal na mahal niyang pagpipinta at lahat ng uri ng arts. Ang wika naman ni Pablo. Pupunta ako. Curious ako kung anong klaseng lugar yon, sabi ni Sabrina. At napagkasundoan nga ng 4 na magkakapatid na pumunta sa isang international art gallery kung saan ay imbitado silang lahat. Kasama rin nila ang kanilang mga kanya-kanyang pamilya. Si Dante ay buhat ang 2 taong gulang na anak na hindi man lang nakita ni Ramon bago ito nawala. Samot-saring nagagandahang arts ang kanilang nakita pagdating nila sa art gallery. Paintings na mayroong iba't ibang ibig sabihin, sculpture at kung ano-ano pa, ngunit ang pinakaumagaw na obra sa mga mata ni Dante ay ang 4 na abstract art na nakasabit. Hindi ba't painting si Papa ang lahat ng to? Nauutal na tanong ni Dante sa mga kapatid na agad naman na lumapit sa tabi niya para makita ang nakasabit na obra na tinutukoy niya. Nang makita ayon ng 3, namilog ang kanilang mga mata dahil hindi sila maaaring magkamali ng pagkakatanda. Ang kanilang ama nga ang may likha sa obra na ito. Tandang-tanda pa nila kung paanong prenotektahan ng kanilang ama mga paintings na nakasabit ngayon noong gustong-gusto nila iyong itapon dahil para sa kanila, sagaba lamang ang lahat ng yon. Ngunit anong ginagawa ng obra ng kanilang ama sa isang international art gallery? Oo, kay Papa ngang paintings na to. Wika ni Fernando. Natatandaan pa ang bawat paintings na nasa harapan. Lumapit lalo si Pablo sa paintings
Lalo silang nagkasigurado na ang painting na ngayon ay sa kanilang ama nang pakita ang pangalan ng artist. Ramon V. Alvarez. Basa ni Pablo sa pangalan. 50 million pesos? 50 million? 50 million ang halaga ng isang painting niya? Nauutal na wika naman ni Sabrina. Tiningnan din nila ang iba pang mga paintings ng kanilang ama at mas lalong nanlaki ang kanilang mga mata dahil palaki ng palaki ang halaga ng bawat painting sa nakasabit. Good day everyone! Napatingin silang lahat sa isang lalaki nagsasalita at mas lalo pang nalaglag ang kanilang mga panga nang makita na ang taong iyon ay walang iba kundi si Arcangel. Ang binata na laging tumutulong sa kanilang amang si Ramon noong nabubuhay pa ito sa mga panahon na inabandona nila ang sarili nilang ama. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Banggit ni Pablo. Marahil ay nagtataka kayo kung nasaan ang pintor ng nagagandahang obra na ito. 3 taon na mula nang mayapa si Mang Ramon Alvarez. At bago siya mawala, ako ang pinagkatiwalaan niya sa mga mahahalagang paintings na ito. Ako nga pala si Arcangel Montefalco, isang hamak na batang lalaki na halos hindi na makayang tustusan ng sariling pag-aaral dahil sa hirap ng buhay noon. Laki ako sa hirap. Ngunit sa tulong ni Mang Ramon, sa tulong ng kanyang mga obra, ako ay nakapagtapos ng pag-aaral. Nang dahil sa pagtuturo niya sa akin ng sining, kung paano ang tamang pagpinta, nagkaroon ako ng maayos na buhay. Ang lahat ng ito ay dahil kay Mang Ramon, ang aking pangalawang ama. Ang taong hindi ko naman tunay na kadugo, ngunit itinuring ako na para bang sarili niyang anak. Tumingin si Arcangel sa 4 na anak ni Mang Ramon na nakatayo ngayon sa harap at nakikinig sa sinasabi niya. Isang ngiti naman ang gumuhit sa kanyang labi, ngunit ang ngiti na yon ay may kahulugan. Ngayong araw na to kasama natin ang 4 na tunay na anak ni Mang Ramon. At nais kong malaman na sila ang 4 na rason kung bakit naipinta ni Mang Ramon ang lahat ng obrang ito. Pinakinggan nilang 4 ang kwento sa likod ng bawat pininta ng ama. At lahat sila ay bumuhos ang luha dahil tungkol iyon sa kanilang pagpapahirap sa kanilang ama. Sa kabila noon ay pinakita rin ang good side ng kanilang ginawa. Kung paanong tinanggap na lang ng kanilang ama ang lahat at kung paano silang minahal ng kanilang ama. Napaka-emosyonal ng mensahe sa likod ng bawat pininta na lahat ng taong naroon at nakikinig ay umiiyak. The unconditional love of a father to his children ang napili kong pamagat. Matapos kong maisulat ang libro, na pinakiusapan niya akong isulat. Libro na tungkol sa paintings niyang ito. Nakangiting sabi pa ni Arcangel bago muling tumingin sa 4 na anak ni Mang Ramon na wala pa ring tigil sa pag-iyak at nagyayakapan na. Ang gusto ni Mang Ramon na mangyari ay ang maramdaman niyo ang unconditional na pagmamahal ng isang ama sa pamamagitan ng pagtingin sa obra maestra na nilikha ng nag-iisa at walang katulad na si Ramon V. Alvarez, isang dakilang ama sa kanyang 4 na anak. Ang lahat ng paintings ng kanilang ama ay nabenta sa dobleng halaga at ang lahat ng kinita ayon sa huling hiling ni Mang Ramon kay Arcangel ay idodonate sa Home for the Aged para makatulong sa mga matatandang nangangailangan o kaya naman ay nabandona ng sariling mga pamilya. Tulad ng nangyari kay Ramon at ang kalahati naman sa kita ay mapupunta rin kay Arcangel. Wala ni pisong ibibigay sa mga anak. At nauunawaan naman ng 4 kung bakit wala man lamang iniwan para sa kanilang ama nila. Matapos lahat ng ginawa nila, nauunawaan nila kung sakali man nagalit ito sa kanila at wala silang kahit anong maramdaman na galit o inggit kay Arcangel dahil sa malaking halaga ng pera na natanggap nito. Pasensya na kung hindi ko sinabi sa inyo ang tungkol sa paintings na iniwan sa akin ng inyong ama. Noong nabubuhay pa kasi siya, ito ang hiniling niyang gawin ko. Gusto niyo bang itago sa inyo mga paintings hanggat hindi na-recognize internationally? Ibinigay niya rin po sa akin ng rights sa lahat ng paintings niya. Ako rin pong pinakausapan niyang magsulat ng libro tungkol sa mga paintings niya.
Iniabot ni Arcangel sa kanila ang sulat ng kanilang ama at ang mga papeles na pinirmahan nito na magpapatunay na ibinigay na nga nito ang rights ng lahat ng paintings kay Arcangel. Magalang din na yumuko si Arcangel sa harapan ng apat. Pasensya na po talaga kayo. Naiintindihan namin, Arcangel. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kami galit sa'yo. Kagustuhan to ng aming ama at nauunawanan namin siya. Wala kaming galit na nararamdaman. Sa halip, malaking pasasalamat naming apat sa'yo. May bahagyang ngiti pa sa labi na sabi ni Pablo. Hindi namin nasabi ang lahat ng to sa'yo, ngunit maraming salamat lahat. Sa lahat-lahat, Arcangel. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming ama nung nabubuhay pa siya. Hindi kami naging mabuti sa kanya. At pinagsisihan namin yon at sobrang masaya kami na binigyan mo siya ng halaga bago man lang siya mawala sa mundong to. At ang apat na mga anak ni Mang Ramon ay umuko rin sa harap ni Arcangel at paulit-ulit na nagpapasalamat sa kanya. Katulad ng mga hiling ni Mang Ramon sa kanya bago ito nawala, ang kalahati sa kinita ng bawat paintings ito ay dinonate nila sa Home for the Aged at ang makita ang tuwa sa mukha ng mga matatanda dahil sa kabutihan ni Mang Ramon ay ang pinakamagandang pagmasdan. Masaya sila na hindi naranasan ng mga matatandang natulungan ni Mang Ramon ang hirap na naranasan ni Mang Ramon noong nabubuhay pa ito. Dahil sa natatanging talento at kabutihan ng puso ni Mang Ramon, marami itong napasayang tao. Mang Ramon, kung nasan ka man ngayon, batid ko na masaya ka sa nakikita mo ngayon. Kahit na ako ay sobrang masaya rin po. Dahil po sa iyo at sa inyong nakakahangang talento. Ang malalawak na ngiti sa labi ng lahat ng mga matatandang nangangailangan at itinabandon na rin po ng kanilang sariling pamilya. Kausap ni Arcangel sa bugaw na langit. Saludo po ako sa inyo, Mang Ramon. Habang buhay po kitang hahangaan at ipagmamayabang. Matagal nang humingi ng tawad ang apat na magkakapatid sa kanilang ama at sa tuwing bumisita sila ay lagi rin silang humihingi ng tawad sa kanilang ama. Alam ng apat na walang kapatawaran na nagawa nila sa kanilang ama, pero umaasa pa rin sila na mapapatawad na sila ng ama at ina ngayong magkasama na sila sa langit. At sa araw na ito, saktong bumisita rin si Arcangel sa puntod ni Mang Ramon nang dumating ang mga anak ni Mang Ramon kasama ang kanilang mga pamilya na may dalang mga bulaklak at pagkain. Papa, kasama namin ang mga apo ninyo. Lahat po sila ay may dalang regalo para sa inyo. Matataas din po kasi ang mga grades nila at gusto raw po nilang i-share yon sa inyo. Nagtatago lamang si Arcangel sa likod ng isang malaking puno. Nakatingin siya sa pamilya na nasa puntod ni Mang Ramon at hindi na rin napigilan ni Arcangel ang pagpatak ng luha dahil sa labis na saya para kay Mang Ramon. Natatandaan niya kung gaanong kagusto ni Mang Ramon noon na makasama ang mga anak at ngayon nga ay nangyari na iyon. Alam ni Arcangel na masayang-masaya si Mang Ramon kung nasaan man ito ngayon. Natupad mo na po ang pangarap mo, Mang Ramon. Masayang-masaya po ako para sa inyo. Masaya akong nakakasama niyo ng iyong anak, tulad ng lagi niyo pong hinihiling na mangyari noon. At ang mataas na sinag ng araw, kasabay ng malamig na simoy ng hangin ang kasagutan mula kay Mang Ramon. Tunay na masaya nga ito ngayon. Masaya po akong masaya kayo. Lumipas ang 10 taon ay kay bilis ng mga pangyayari na para bang ang lahat ng iyon ay kahapon lamang naganap. Isa na ngayong sikat na pintor at author si Arcangel. Kasal na rin siya sa modelong si Monday at meron na silang 2 anak. Kilalang kilala si Arcangel dahil sa kanyang talento at dahil na rin sa naging guru niya ang pinakatanyag na pintor na si Ramon V. Alvarez. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa lahat ng mga naabot niyang tagumpay sa buhay. Para bang ang lahat ng ito ay panaginip niya lang. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang lahat ng mga parangal at ang kanyang pamilya, nasasabi niya ang lahat ng ito ay totoo nga. Walang hanggang pasasalamat ang nararamdaman ni Arcangel para kay Mang Ramon. Nang dahil dito, nagbago ang buhay niya at nabigyan din siya ng isang maayos na buhay ang kanyang pamilya. Ibebenta mo na ba mga paintings na yan? Tanong kay Arcangel ang asawa niya habang tinitingnan ang 4 na paintings na nasa kanilang harapan. Oo,
Ito ang pakiusap sa akin ni Mang Ramon nung nabubuhay pa siya. Tugon ni Arkanghel. Hinahanda niya ang 4 na paintings para sa auction. At ang iba raw ay display sa art gallery para maibenta. Napakabait talaga ni Mang Ramon, ano, sweetheart? Walang kapantay ang kabaitan niya. Si Mang Ramon na yata ang pinakamabait at mabuting tao na nakilala ko. Yumakap naman si Monday mula sa gilid niya. Napakaswerte mo at nakilala mo siya. At napakaswerte ko dahil naging asawa kita. Alam kong mabuting tao ka rin katulad ni Mang Ramon. At napakaswerte ko rin sa'yo, mahal ko. Tugon naman ni Arkanghel at humalik sa noo ng asawa. Kung nandito pa si Mang Ramon, sigurado ako matutuwa siya sa'yo. Natutuwa kasi siya sa mga taong na-appreciate ang abstract arts. Matapos ang mahabang taon na paghihintay, sa wakas ay dumating na ang tamang panahon para tuparin ang isa pa sa mga hiling ni Mang Ramon. Ang 4 at nagagandahang paintings ay ibinenta niya sa mga bagong nagmamay-ari nito. Sa 4 na magkakapatid na Alvarez po ba isisend ang lahat ng kita? Tanong kay Arkanghel ng sekretary niyang si Marco. Oo, siguraduhin mong pantay-pantay ang pera na marireceive nilang 4. At ang apo ni Mang Ramon, siguraduhin mong may tigli 5 milyon silang matatanggap na nakalaan lang para sa kanilang future. Tugon ni Arkanghel. Sige po sir, ngayon din po ay matatanggap na nilang pera. May 4 na paintings na inalaan si Mang Ramon para sa mga anak nito. Ang gusto ni Mang Ramon kapag naibenta na ang 4 na paintings ay mapupunta sa mga anak, ngunit kailangan pang maghintay ng mahabang panahon kung saan sigurado nang nagbago ng ugali ng 4 na magkakapatid o di naman kaya'y kailangan na nila ng pera. Nabalitaan naman ni Arkanghel na hindi na kasing yaman katulad ng dati ang mga anak ni Mang Ramon kaya naisip niya na ito na rin ang tamang oras para ilagay sa art galleries at exhibitions ang paintings na nakalaan para sa magkakapatid nang sa ganon ay matanggap na nila ang pera. Ang bawat isa sa mga anak ni Sir Ramon ay makakatanggap ng tig 30 million sa kanilang bank account. At tulad din po ng pinag-uutos ninyo, ang lahat po ng apo ni Sir Ramon ay may tig 5 milyon na natanggap sa kanilang mga bank accounts na maaari lang nilang magamit o makuha kapag nasa tamang edad na sila. Sabi naman ng sekretarya niya matapos nitong magawa ang lahat ng mga pinag-uutos niya. Maraming salamat, Marco. Nakangiting sambit naman ni Arkanghel. Siya nga pala, nasend ko na rin sa bangko mo ang sahod mo para sa buwang to. Dahil sa kanyang sinabi, excited na agad na kinuha ni Marco ang cellphone mula sa bulsa at nagulat ito sa notification na nakita. Bakit po parang doble po yung sahod ko, sir? Nagtataka na tanong nito sa kanya. Well, naging masipag ka sa trabaho mo. Kaya naisip namin mag-asawa na taasan na ang sahod mo. Wala ngayon? Iyan na ang magiging sahod mo. Talaga po, sir? Masayang-masaya si Marco. Naku, maraming salamat po sa inyo ni Ma'am Monday. Napangiti naman si Arkanghel na makita kung gaano ang kasaya ang empleyado niya nang dahil sa pagtaas ng sahod nito. Kahit ilang taon na ang nagdaan, nananatili na isang inspirasyon si Arkanghel, si Mang Ramon. Kaya abot ng kanyang makakaya ay tumutulong din siya sa ibang tao dahil ayaw ni Arkanghel na maranasan ng ibang tao ang naranasan ni Mang Ramon noon. Sa iba't ibang charity siya nagdo-donate dahil gusto niyang makatulong hindi lamang para sa mga matatanda kundi pati na rin sa mga batang inabandona na ng kanilang pamilya at wala nang ibang mapuntahan. Kinabukasan matapos matanggap ng 4 na magkakapatid na Alvarez ang pera mula sa paintings na inilaan ng kanilang ama para sa kanilang 4, nagulat si Arkanghel sa biglang pagdating ng 4 sa kanyang bahay. Hindi pinaalam ni Arkanghel kung sino ang nagsend ng ganon kalaking pera sa kanilang mga bank accounts dahil sa iyon din ang hiling ni Mang Ramon. Pero agad na nagkaroon ng ideya ang mga ito na kay Arkanghel na galing ang pera. Hindi po nanggaling sa akin ang malaking halaga na yon. Ako lamang po ay napag-utusan na ibigay yan sa inyo pagdating ng tamang panahon. Ang inyong amang si Mang Ramon, sa kanya po nagmula ang pera na yon. Dahil gusto niya na mas maging maayos pa ang buhay ninyo. Gusto niya na kahit wala na siya, nakakasiguro siya na hindi niya mararanasan ang mahirap na buhay na naranasan niya raw noong mga bata pa kayo sa piling niya.
Kitang-kita pa rin sa mukha ng apat na magkakapatid ang pagtataka sa kanyang sinabi. Alam ko pong nagugulahan kayo ngayon. May 4 na paintings na iniwan sa akin si Mang Ramon. Maliban doon ay mga nauna na ring paintings na nakadisplay sa mga art galleries at ang iba pa ay pag-aari na ng mga mayayamang tao. Ang 4 na paintings na yon ay nakalaan para sa inyong 4. At ang hiling niya na pagdating sa taktang panahon ay ibenta ko yon at ibibigay sa inyo ang 4 na kinitang makakatulong daw sa inyo. Matagal ko ring itinago yon at iningat-ingatan. At sa tingin ko ay dumating na ang tamang panahon. Nung isang araw ay pinagbili ko ang 4 at ang halaga na nakuha ay pinaghati-hati ko sa inyong 4 na magkakapatid at sa mga anak ninyo. Hindi ko lubos akalain na sa kabila ng lahat ng naging kasalanan namin sa aming amay, naiisip niya rin pala kami. Naiisip niya pa rin pala mga kapakanan namin. Sambit ni Dante. Napangiti naman si Arcangel. Ganon niya po kayo kamahal, Sir Dante. Pinalapit ni Arcangel ang sekretarya niya para kunin mula dito ang liham mula rin kay Mang Ramon para sa mga anak nito. Ang liham na ito ay mula kay Mang Ramon at ang gusto niya ay ibigay ito sa inyo pagkalipas ng 10 taon mula nang mawala siya sa mundo. Hindi ko po alam kung anong nakapaloob sa liham na yan bilang respeto kay Mang Ramon, ngunit sana ipaglaanan niyo po ng oras na basahin dahil alam kong sinabi niya riyan ang lahat ng mga nais niyang sabihin sa inyo ng mga anak niya. Inabot ni Arcangel kay Pablo ang liham na agad naman itong tinanggap. Mga minamahal kong anak, kung sakali man na nababasa niyo ang liham kong ito, matagal na akong wala sa mundo. Napakaraming bagay na gusto kong sabihin sa inyong 4, pero hindi ko nasabi sa inyo ng personal pagkat ayaw niyong lumapit ako sa inyo. Ibubuka ko pa lang ang aking bibig ay umaalis na kayo. Ganun pa man, nais ko pa rin sabihin sa inyo na mahal ko kayo. Walang araw na hindi ako nagpapasalamat sa Diyos na ako ang naging ama niyong 4. Dahil noong dumating kayong lahat sa buhay namin ng mama ninyo, naging sobrang masaya kami. Pakiramdam ko ay nagkaroon ng bagong dahilan para mas lalo pang mahalin ang buhay ko. Alam ko na hindi ako naging perpektong ama sa inyo. Alam ko rin na napakarami rin ng mga pagkukulang at pagkakamali ko sa inyo. Patawarin niyo sana ako, mga anak ko. Patawarin niyo ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa inyo. Alam ko rin na pinagsisisihan niyo na ang lahat ng mga nagawa niyo noon. Ngunit huwag kayong mag-aalala, mga anak. Hindi naman ako galit sa inyo. Kahit kailan ay hindi ko magagawa na magalit sa inyo. Kaya kung may bigat man dyan sa inyong mga puso dahil sa aking pagkawala, palayain niyo ang mga sarili ninyo mula roon. Patawarin niyo na ang iyong mga sarili. Gusto ko na maging masaya kayong lahat. Gusto ko na makita kayong maligaya at walang kahit anong galit at pagsisisi na nararamdaman. Hindi ako nagalit sa inyo. Pero alam kong kailangan na malaman ninyo ito para mapatawad niyo na rin ang iyong mga sarili, mga anak. Pinatawad ko na kayo. Kaya patawarin niyo na rin ang inyong mga sarili. Nang sandaling mabasa iyon ng 4 na magkakapatid, bumaha ang kanilang mga luha at nagpasalamat sila sa kanilang ama. Dahil sa wakas, matapos ang mahabang panahon, unti-unti na nilang napatawad ang kanilang mga sarili. At para sa aking amang si Arcangel Montefalco, at sa mga dakilang ama katulad ni Ramon Alvarez, na handang isakripisyo ang lahat para sa kanilang mga anak, maraming salamat po sa lahat. Mahal na mahal po namin kayo. At mabuhay din po tayong lahat. Ulit, sana ay magustuhan ninyo ang aking nobela na pinamagatang The Father's Love, na alay para sa ating mga ama. Lahat sila ay tumayo habang pumapalakpak matapos ang speech ng panganay na anak ni Arcangel na si Amara sa entablado.
Ngayon ang launching ng debut novel ng anak niyang si Amara at dinagsa ito ng mga tao. 10 taon gulang pa lamang si Amara ngunit kakikitaan na ng talento sa pagsusulat. Habang ang bunso naman nilang anak na si Gabriel ay may talento sa pagpipinta na namana mula naman sa kanya. Na-inspired si Amara na sumulat ng libro matapos nitong marinig ang kwento ni Mang Ramon. Gusto raw nitong sumulat ng libro na alay para sa mga dakilang ama. At ang librong yon ni Amara ay nakilala sa buong mundo at naging bestseller pa na nag-inspire sa marami pang mga tao. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!